Hi everyone. Hello sa tanan. Greetings in Jesus' name, and it's good to see you all. Greetings sa tanan. Gikan sa Ginoo o sa inyo ha. And today we're going to be looking back at the Sermon on the Mount O karon atong balikan ang sermon sa bukid. and looking at Matthew 5. O karon ato ang tan-awon ang bersikulo Matthew 5. And it says, O kini nag-ingon, kung ang inyo nga paghigugma mao lamang kadtong mga tawo nga naghigugma kaninyo, unsa man nga imbes kamo tungod sa paghigugma, dili ba bisan ang mga kobrador sa buwis magbuhat man ni ana? Ug kunyano lang ang inyong mga kaibigan, unsa man nga dako ang gihimo ninyo, dili ba bisan ang mga Gentiles nagbuhat man ni ana? Busa magin ako nga hingpit sama nga ang inyong amahan nga langit anong hingpit. oh, one thing that we learned here So isa nga atong matun-an kining bersikulo is that we're called to not just love those who love us, kay dili lang nato higugmaon ang mga tao nga naghigugma sa atoa, kundi but to extend our love to all people. atoa pong higugmaon ang atong ang ubang tao. Being a follower of Jesus Pinaagi sa paghimo nga kita mo kita pagsulod sa Ginoo. means being greatly in love with people. Paibalo nga kita mo'y mahigugma pod sa isip ka tao. You know, so many times we think my four and no more. Usahay ako ang hunahunaan kiniadto, And we focus on our family and our house. ato lang ihatag ato ang atensyon sa atong mga tanimalay, But we forget that there's a world all around us. pero ato ang nalimtan nga naatoy laing kalibutan gawas kanato, Filled with hurting, puno sa pagsakit, broken, pagka broken, heartbroken. heartbroken, People who need God's love. mga tao na nanginahanglan sa pagmahal sa Ginoo. And we're called to go and love them. O kita ginatawag na ato apod silang higugmaon. It's easy to love our family. Dali lang higugmaon ang atong pamilya, Even non-believers do that. maskin pag dili pod Kristiyano nagabuhat pod ni ana. But Jesus is calling us to more than that. Pero kita ginatawag nga ato pa dapat nga ipalawak Why? Because it says, so we may be like God. para kita mamahimo nga mura pod ang Ginoo. Because He makes it rain on the just Kay iyang napahibot nga nahigugma pod siya sa mga tao and those who are not good too. o sa mga tao nga maayo o sa dili pod maayo. Thank God, God is not only good to people when they deserve it, O salamat sa Ginoo kay pati silang mga tao nga dili maayo deserve ko bilang higugmaon. but He's good to us even at our worst. O ubang tao maskin pag unsa ang ilahang mga kaagi o unsa pa pinakamali nila, higugma gihapon sila sa Ginoo. Why? Because God doesn't love a future version of you. Kay ang Ginoo wala naghigugma kung unsa ta sa atong kinaugma o sa atong future. Where you're clean and you have it all together. Wala lang man kagihigugma sa Ginoo nga kay tarong ka, maayo imong gipang suot. He loves you now. He loves you in the mess. Gihigugma ka sa Ginoo sa imuhang mga kasakit, sa imuhang wala sa tarong na state. So He's good to you when you're good. He's good to you when you're bad. Kaya ang Ginoo maayo kanimo sa panahong okay ka o sa panahong dili pod maayo ka. God is not good to us because we are good. Ang Ginoo dili maayo ay ang Ginoo maayo sa tuwa dili because kay dili ta maayo. God is good to us because He is good. Maayo ang Ginoo kay siya maayo. And because Jesus died to forgive all of our sin. Kay ang Ginoo namatay o si Jesus Christ namatay tungod sa ato ang mga sala. And so I think I brought this up in the last video. O
ako ang nahuna-hunaan murag ako ani siyang gi-mention sa akong niaging video, But so many times, pero mahitungot sa ikapilang nga time we see a movie makakita kita og palabas where the guy is very tough. kung asa ang bida or ang aktor kay grabe ka kusgan or grabe ka strong. And then we get to the end of the movie, O paghuman maabot ta sa paghuman sa palabas and the guy realizes he just needs love. o gatong ma-realize or ang lalaki na realize niya nga kinahanglan lang day niya higugmaon. Maybe he falls in love with a woman, Hindi ba kay ang aktor na in love or nahigugma sa isa ka babae? and we think, "Aw," Gatong ginahuna na as if that's something so special. nga atong mahuna-huna nga atong isa ka espesyal na butang. But even a baby knows it needs love. O maskin pa ang bata kabalo nga kinahanglan niya og higugma or pagmahal. So what is the big deal about that? So unsa man ang dakong butang kini ana? The truth is, Ang tinuod what is special is not realizing you need love. kay atong mapanghuna-huna na dili lang makakinahanglan og paghigugma. What's special is when we begin to love. Ang espesyal is kung pag-unsa nato pagtuon, paghigugma. And not just our family, Kung dili lang sa ato ang pamilya, but those around us. pero pud sa ubang tao nga nakapalibot sa ato. Jesus even said, don't only greet those who greet you. Ang Ginoo mag-ingon nga ayaw i-greet lang ang mga tao kung kinsa lang tong ning-greet sa imuha. I'll be walking around waving at Filipinos all day. Parehas na ako nagalakaw taga-adlaw, naga-wave ko sa mga tao nga nakapalibot sa ako And sometimes I get really funny looks. Pag usahay, mura ko mahulog na katawanan tanawon. The other day I was riding by on my bike Katon hiagi, nag-drive ko sa ako ang motor and I saw some kids o nakakita kong mga bata. and I said, "Ayo." Ako giingon kay Ayo. My wife was really laughing at me. Pag akong asawa kay nagkatawa sa ako. But all that said, we should greet others. Pero akong atong mahuna-huna na dapat ato ang i-greet ang tanan or ang mga tao nakapalibot sa ato. Mother Teresa said this. Mao kini giingon ni Mother Teresa sa ato. One thing that we often underestimate Pero mao ni siya ang mga butang na atong murag ginabaliwala lang. is how much power Kung nga unsa ka dakong epekto or powerful is in a simple smile. ang ginahatag sa isa ka simple nga pag-smile or pag-ngisi. You just smiling at that person. Ihatag lang ni mong ngisi kinaana nga tao. What can that do for them? Kung wala ka kabalo kung unsay epekto ato niya sa ilaha. How can that affect their day? Ug unsa kini makaapekto sa ilaha. And so, let us go out of our way to love others. So akong ginaingon nga ato ang higugmaon ang atong isig ka tawo. Not just those who love us. Dili lang katong tao nga naghigugma sa atoa. Because that's what God is like. Kay mao na ang teaching sa Ginoo. He loves people who don't love Him. Gihigugma sa Ginoo ang mga tao nga wala nagmahal kaniya. He makes it rain on the good and the not good. Iya kining gihimo sa mga tao nga naghigugma kaniya sa mga maayo ug sa dili. I remember when I first became a Christian, Ako ang mahuna-hunaan atong panahon na una pa ko nahimong Christian. I used to hear a lot of hellfire preaching. Pero ko makadungog kung unsa ang power sa high preaching At the church I went to. sa simbahan nga ako ang ginaatuan. And they said, God will judge the bad and the good. Akong ginaingon ang Ginoo mag-judge sa mga tao nga maayo o dili maayo. That's how they interpreted, He makes it rain on the just and the unjust. Mao to siya ang akong ginaingon, himisit ginabuhat niya sa maayo o sa dili maayo. But actually that verse means He is good. Pero kadto ay nga bersikulo ako natun-on na si ang Ginoo kay maayo.
Oh, to the just and unjust. Yeah. Amen. And so here's what I wanted to conclude with. So mao niya ako ang nahuna-hunaan or ako ang nahatagan o panghuna-hunaan nga bersikulo And no judgment because I struggle too. o walay judgment kay pati ako nag-struggle pud kiini. But the reason we struggle to love people the way we should Pero isa din siya sa rason na higugmaon na to ang isag usa maski pag unsa kalisod is we're not getting our identity, kay di ato makuha kung unsa atong pagkatao, our worth, ato ang worth and our value ug ang ato ang value or kahalaga from the Father's opinion of us. sa pagtan-aw sa Ginoo sa ato. Do you know that when you believe in Jesus, Kabalo ba mo na tumutuo mo sa Ginoo, the Bible says that you are clothed in His righteousness? kamo kay na cloth or na clothed sa iyang kamaayo. So when God looks at you, So ang Ginoo, kung ang Ginoo magtan-aw sa imuha, He's not looking at you as just some dirty sinner. Ew. wala siya nagtan-aw sa imuha kung na i-judge kaniya kung unsa ka kadili maayo, kung But- unsa man imong gibuhat. But He's looking at you clothed in the righteousness of Christ. Pero ginatan-aw ka sa Ginoo kung unsa ka kanang kamaayo nga imo nabuhat, unsa ang righteousness sa Ginoo sa imo. He's looking at you with the eyes of love. Gitanaw ka sa Ginoo, ginatanaw ka niya kung nga puno og paghigugma. You are a son or a daughter of God. Ikaw kay anak, anak sa Ginoo. And I know all of us have saints we look up to Ug that kabalo did ko, great things. ug kabalo ko kita daghan kita na mga mali yung ginabuhat na kung wala ko lang. But in some really awesome, beautiful way. Pero nakita na ko kini sa maayo nga pamaagi. The Bible even calls us saints. Ang Biblia nag-ingon nga kita may mga santo. It was Paul talking to the Corinthians in 1 Corinthians. Kadtong si Paul nga nagstory sa mga taga-Corinthian. And they were not acting like saints always. O wala wala kini nakita silang aksyon nga nagbuhat sila og mali, But it's because they had been washed by the blood of Jesus. kundi sila kay na baptize o nabag-og sa blood ni Jesus, That God can say they were saints. na ang Ginoo nag-ingon na sila may mga santo. And so, beloved, my point is, God is in love with you. Ang ako ang punto kaniadto, nagpamatuod nga kamo gihigugma sa Ginoo. His opinion of you Ang iyang pagtan-aw kaninyo is constantly good. kay maayo. He looks at you as valuable to Him. Ginatanaw ka sa Ginoo, ikaw ka importante. Maybe you say, oh, my family doesn't love me enough. Ikaw man usahay nagaingon nga ako dili kay ko ginahigugma sa akong pamilya. My girlfriend doesn't love me enough. My boyfriend doesn't love me enough. Dili ko ginahigugma sa ako ang girlfriend or boyfriend Or my wife or husband. or akong asawa wala man ko gihigugma or akong bana wala man ko gihigugma My kids. sa akong mga anak. I say I love you and they don't even say I love you too. Moingon ko sa ila og gihigugma kanako sila pero dili sila moingon nga gihigugma nila ko. I said it 3 times and no one said I love you back. Ikatulo na ko nagiingon pero wala ko response nga nadawat. Why like that? Nga naman to. So maybe you feel like, oh, my family does not think much of me. Usahay atong kahuna-huna nga wala kay kung ginahuna-huna sa akong pamilya. And I mean this lovingly. O kini ako ang ginamin sa ako ang kasing-kasing. But who cares? Pero ano man di ay unsay walay kuan kasi kisa may naglabot. Jesus thinks you are worth dying for. Ang Ginoo gani nag-ingon na kita mo worth good ni kamatay. Let me repeat that. The God of the universe Ang Ginoo sa kalibutan thought you were worth being brutally executed nag-worth na daghan kay siya giagian na brutally executed. on a cross to redeem. Namatay para lang kita mo'y ma-save. That's how valuable you are to Him. Yung anak ta ka valuable sa iya or ka-importante sa iya.
In America, we have an expression. Sa Amerika na ani expression. I love you to the moon and back. Ginhigugma ti ka sa bulan ug balik. Well, Jesus loves you to the cross and back. Well, ang Ginoo po gihigugma kaniya sa cross ug balik. And man, if you ever knew how much He loves you, Ug ato lang yung ma-realize kung unsa jud ka mahal sa Ginoo, it wouldn't matter who doesn't. wala tay labot kung kinsa. You know why your family is acting that way? Sa tingin ba nimo yung pamilya naghuna kaniadto? Because they don't know Kay wala sila kabalo who they are in God's eyes. kung unsa sila sa mata sa Ginoo. And you know why you're so offended by it? O kabalo mo nga nung nahiubos The kayo mo the way they treat you? kung giunsa mo nila pag-treat. Because you also don't know Kay maskin ikaw wala ka kabalo how much you're worth in God's eyes. kung unsa ka ka-importante sa mata sa Ginoo. If you did, Kung kabalo ka, you would have all you need from God's love. kabalo ka kung unsa ka kahigugma sa Ginoo. You'd be so overflowing Kini gawros-uros with God's love. sa pagmahal sa Ginoo. He loves me. Ako gihigugma sa Ginoo. It wouldn't matter Wala ko'y pakialam who didn't. kung kinsa man tong wala nagmahal ka nako. Your husband comes home and ignores you. Ako ang imong ba naman ni uli niya wala ka gitagad. And you took care of his baby all day. Nagimo man natang dalaga ng ang inyong anak. You cooked all day. Nagluto ka whole day. But he ignores me? Pero wala ka niya gitagad. Maybe that's what you're thinking. Basin mo na ang atong gihuna-huna. But you can get so full of God's love for you. Pero kini mabaliwala kay atong gihuna nga gihigugma gid kita sa Ginoo. That you go, oh well, Nga tumingon, well, God loves me. wala ko'y labot kay mahal ko sa Ginoo. And you can get your full satisfaction Pag makuha na to ang ato ang full satisfaction, from God's love. pinaagi sa pagmahal sa Ginoo. And then you won't need someone else's love. O kana dili na nato kinahanglan og pagmahal sa uban. Then you can love people who don't love you. O pinaagi ka nato ngayon ana mahuna-hunaan na nato or ma-learn nato nga kabalo na ta mo higugma sa ubang tao. Whether it's your family, Pero kini mo hamang pamilya which they probably love you, they're probably just being carnal. nga kabalo naman kita nga ilahat ang gihigugma sa una pa sa sugod. Or maybe it's that complete stranger. Or mahuna na to kini ba kay gikan sa laing tao na dili na to kaila estranghero. Maybe you were riding your bike Or pinagtuan man na nag-ride ko sa akong bike, sakay sa akong bike, and he cut in front of you. o mi-overtake siya sa imong atubangan. And then you honked and he gave you the middle finger. O gihonk mo siya or mo siyang gipipipan o gigaan ka niya og dirty finger. But if you're receiving God's love for you, Pero kung imo ha manggihuna ang paghigugma sa Ginoo sa imo ha, you can even love him. maskin ka na nabutang nga iyang gibuhat sa imo ha, imuha gyapon siyang mahuna-hunaan ug gugmaon. Instead of going, oh, I'm gonna give him a piece of my mind, Instead na masuko sa iya ha, you've given so much pieces of your mind, gaano mo siya kung unsa man ang nasa imong panghuna-huna. you don't have a mind left. Wala na kay lain pang mahatag kaniya. Muna-hunaon. So here's what I'm calling you to do. So mao kini ang akong ginatawag sa inyo ha. Study the scripture, Basaha ang scripture, especially Ephesians. especially Ephesians. Read about how it says you were adopted into his family. Basaha kung katong ingon na giunsa ka pag-adapt. Read 2 Corinthians 5 about your identity in Christ. Basaha ang Corinthians 5 pag-ingon sa imong identity matungod sa Ginoo. Learn how much God loves you. O ato ang tun-an kung pag-unsa ta kung gimahal sa Ginoo. And then you will be able to love others too. Kung pinaagi kani ana mahuna-una na to kung makabalo ta kung saan pagmahal sa ubang tao. Amen. Amen.